So, yun na nga po. Sinimulan namin i-renovate yung bahay ng nanay ko. Dahil matagal na rin ang hindi na-renovate ito eh. Kasi na pagkakaalam ko, na-renovate lang ito nung panahon pa nasa Saudi ako. Pero ngayon, hindi na ako nag-abroad kaya matagal na itong bahay ng nanay ko. Medyo luma na rin siya kaya pinarenovate ng kapatid ko. Siya na ang gumastos. Dalawa pinilihan ko na rin ng bagong pintuan. Tapos nagtingin na rin kami ng bagong inidoro tsaka lababo para mapalitan yung luma niyang inidoro at lababo sa CR. Tapos pinagawa na rin namin siya ng balkonahe dito sa labas ng bahay niya. Dahil dito siya madalas sa standby. Pinagawa na rin namin siya ng balkonahe para gawin niyang istambayan. Tapos yung bintana ng kusina niya katulad ng sa larawan ay sa video. Solid na yan na kahoy yung mabigat. Dati yung pintuan ng bahay. Ngayon nilipat namin dito sa kabila. Tapos pinapinturahan ng loob ng bahay dahil doon ang pintura ay kulay green. Matilig. Pinapalitan ng kulay na green para maliwanag siya. Tapos pinalis na, pinatanggal na rin namin yung lumayang bubungan. Pinalitan na namin yung bagong bubong. At yung mga trusses ng bahay, dati mga kahoy lang, pinapalitan na namin ng bakal. At dumating na ngayon order ng kapatid ko na bamboo set para sa kanyang balkonahe. In-orderan siya ng kapatid ko ng bamboo set dahil yung ginagawa niyang istambayan dito sa ilabas dati papag lang na puro anay na, bulok na. Ngayon medyo maganda na yung istambayan niya, binilan siya ng bamboo set. Malaki naging trabaho dito sa bahay ng nanay ko dahil pinapalitan namin yung bubungan dahil inaanay na yung mga trusses niya, kaya ngayon bakal lang pinalit. Tapos pinatiles na rin yung sahig ng bahay. Dati kasi hindi siya tiles. So yun na nga, dumating na yung mga bamboo set. Ito hinahakot na nga pala nila. Tapos bukod sa bamboo set, namili din yung kapatid ko ng sofa set na para naman sa loob ng bahay. Para sa loob naman ng bahay. Para meron naman siyang upuan na malambot doon sa loob. Kasi yung ginagamit ng nanay ko, lumang sofa set niya pa rin yun. Sira-sira na din, kaya pinalitan na rin ng bago. Tapos, yung cabinet niya ng mga damit niya, tinapon na rin namin dahil inanay na. Kaya ngayon, binilihan na rin siya ng bagong cabinet. Maraming gastos dito yung kapatid ko dahil pati yung anay, pinagamot namin yung anay eh. Umabot ng 25,000 din yung binayaran namin sa pagpapagamot ng anay. So maraming naging renovation dito sa bahay ng nanay ko. Gumastos din kami ng halos 400,000 sa materyales tsaka sa kontraktor namin. Renovation lang yan. Masyado kasing magastos ang materyales. So yun na nga, dumating na pati yung cabinet na binili para na mapalitan na rin yung cabinet ng nanay ko. Kasi nabulok na talaga ng mga anay. Tapos marami pa kaming pinagawa dyan sa bahay ng nanay ko. Pati yung bintana niya, pinapalitan na rin namin ng sliding window. Yung bali 4 na bintana yun, sa kusina, sa sala, tsaka yung kwarto sa likod. So gastos talaga. Pinapinturahan yung loob ng bahay, hanggang labas. Pinalitan yung bubungan. Pinalagyan na rin namin ng kisame. Tapos yung CR, pinabaklas yung lumang tiles. Pinalitan namin ng bagong tiles kasi yung lumang tiles, pangit ng kulay. Yung ngayon, ang binili kong tiles, mga kulay puti.
para maliwanag siyang tignan. Tapos pinagiba na rin yung lumang lababo. Dahil mababa yung lababo, wala sa standard yung sukat. Yung naghuhugas ng plato, nakayuko na lang. Dahil sa sobrang baba ng lababo. So pinagiba yun at pinagawa ng bago. Yung standard size na talaga. Pinalagyan ng tiles. Tapos pinalagyan na lang ng kisame yung kusina. So marami talagang naging renovation sa bahay nito ng nanay ko. Tapos yung CR, ganun din. Pinalagyan na rin ng kisame yung CR. Pinalitan yung inidoro, pinalitan yung lababo. Pinalitan yung tiles ng flooring. Tapos yung mga pintuan. Yung pintuan ng CR, namili na rin ako ng bagong pintuan. Yung ready-made na PVC. So hindi siya kakalawangin kahit mabasa. Tapos yung pintuan ng bahay, binilihan ko na rin ng bagong pintuan, yung solid na kahoy na talaga. Yung ready-made na rin siya, ikakabit na lang. So marami talaga siyang naging gastos. Buti na lang may pera yung kapatid ko, kaya kahit pa paano, sa edad ng nanay ko na matanda na nagkaroon din siya ng bahay na maayos, na maliwalas. So yan, nakikita ninyo, magulo pa ang bahay namin, bahay niya. Dahil di pa tapos sa trabaho, dumating na yung mga gamit na in order, kaya nagkatambakan na dyan sa salas. Pero pagka natapos na, papakita ko na lang ulit sa susunod na video yung mga finished product. Yung mga natapos na sala, yung maayos na, naiayos na yung mga gamit. Sa ngayon, hindi pa pwedeng ayusin dahil magulo pa. Kasi may mga nagtatrabaho pa. Dumating na rin yung sopa niya na para dito sa loob ng bahay. Ayan po yung sopa. So bukod sa labas, meron siyang bamboo set para istambayan niya. So ito nga pala yung lababo na luma. Yung before and after nung ginawang lababo. Ito yung lumang lababo, inaayos na nila yan eh. Yung ano na yan. Yung kuha na yan, video na yan. Pero yung luma talaga ang pangit. So ito yung luma nung hindi pa nagagawa. Yan po siya. Ito na pala yung nagawa. Ito yung kasalukuyang ginagawang lababo. Ayan na siya. Hindi pa nilalagay yung hindi pa naikakabit yung cabinet sa ilalim ng lababo. Tapos pinalagyan ko na rin siya ng tangke ng tubig. Ayan po. So, ito na yung labas ng bahay ng nanay. Hindi pa siya tapos, pero ito yung time na nagkakainan kami. Dito kami kumakain ng tanghalian eh. So, at least kahit pa paano, medyo presentable na tignan, medyo maayos-ayos na. Hindi katulad dati na parang squatters area yung bahay ng nanay ko. So, yun. Yan na yung balkonahin niya. Hindi pa nga lang tapos dahil hindi pa napipinturahan yung labas. Tapos yan po yung sinasabi kong pintuan na binili namin. Solid na wood siya, hindi siya ginawa na lang. Ready-made na. Tapos yun po yung salas niya. So nagkaroon ng maliwalas na tignan yung loob ng bahay ng nanay ko. Dati parang ang dilim-dilim eh. At yan naman po yung CR. Napalitan na rin yung lumang inidoro na pangit-pangit. So pinatiles na rin namin pati yung dingding, yung pader. Tapos pinalitan na rin yung bintana ng mga sliding window. So yun po yung labas ng bahay. Hindi pa tapos pero malapit na matapos yan. So yun lang po. So yan po yung harapan ng bahay ni nanay. Hanggang dito na lang po at maraming salamat sa panonood. See you next video.